isang dimly lit bar na puno ng ingay at halakakan. Tatlong magkakaibigan ang nakaupo sa isang VIP booth. Nagtatawanan habang hawak ang kani-kanilang baso ng inumin. Nagpapatuloy ang selebrasyon para sa bagong promosyon ni Hans bilang CEO ng kumpanya ng kanilang pamilya. Cheers! Sigaw ni Aya. Tinataas ang kanyang baso ng tikila. Sa pinakagwapo, pinakamatalino at pinakamayamang CEO sa balat ng lupa. Wow, Aya, tatlong papuri agad. Baka naman may hinihingi kang raise. Biro ni Hans habang pinipigil ang tawa. Of course, pero hindi lang ako, no? Dapat pati si Miguel dagdagan mo yung sahod. Hindi biro ang maging best friend na isang workaholic na tulad mo, no? Umiling lang si Miguel at ngumiti. Wala ako reklamo sa sahod. Pero kung may signing bonus yan na libreng pagkain for a year, papayag ako. Nagtawanan sila. Natural sa kanila ang ganitong kulitan. Matagal na nilang dinadamayan ng isa't isa sa bawat tagumpay at pagkabigo. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam dahil sa alak, napunta ang usapan sa seryosong bagay. Ang kanilang love life. So, panimula ni Hans, habang iniikot ang baso sa kanyang kamay. Nasa tamang edad na tayo. Any plans to settle down? Ako? Well, hindi pa ako sure pero syempre gusto ko rin na maikasal someday. Saad ni Aya at tinaas ang kilay. Ayoko namang forever single, no? Ang tanong, saan ko hahanapin ang matinong lalaki? Baka nasa tabi-tabi lang. Sabat ni Miguel, bahagyang lumunok ng alak. Ikaw, Miguel? Tanong ni Hans, pinagmamasa ng kaibigan na may bahagyang ngiti. Nagkibit balikat si Miguel. Wala pa sa plano ko yan. Career muna. Mas madali pa maghanap ng bagong kliyente kesa sa matinong jowa. Tumawa si Aya. Tama. Lalo na sa'yo, Hans. Ikaw dapat ang sumagot ng tanong mo. CEO ka na. Wala ka pa bang plano mag-settle down? Biglang tumigil sa pagtawa si Hans. Alam nitong darating ang tanong na ito. Pero hindi nito alam kung paano sasagutin. Nagbiro si Hans upang iwasan ang tensyon. Let's see. Gusto ko ng asawa na matino, matalino at maganda. At willing makasama sa pamilya ko. Mahirap mahanap yan. Well, nandito ako. Biro ni Aya. Itinuro ang kanyang sarili. Tama, ba't di mo ligawan si Aya? Pabirong dagdag ni Miguel. Ngunit may halong pait ang tinig. Natawa si Hans, pero agad ding napansin na lungkot sa mata ng kaibigan. Alam nito na may tinatagong nararamdaman si Miguel. At sa sakit ng katotohanan, na hindi siya kailanman magiging sagot sa damdaming yon. Pinili niyang magbiro ulit. Sayang, Miguel, kung ikaw lang siguro type ko, ikaw na sana pinakasalan ko. Natigilan si Miguel pero hindi ito nagpahalata. Nagtatawanan na lang silang tatlong ngunit sa ilalim ng tawanan, may tatlong pusong hindi magkatugma. Isang umiibig ng palihim, isang in love sa maling tao, at isang natatakot magmahal. Matapos umalis si Miguel, dahil sa emergency call, naiwan sina Aya at Hans sa loob ng bar. Halos wala ng tao sa paligid maliban sa ilang lasing na customers at mga bartender na abala sa paglilinis ng mga baso. Si Aya nakasandal sa upuan. Inihimas ang noo. Medyo nahihilo na siya dahil sa alak, pero kaya pa naman niyang mag-isip ng matino. Sa harap niya si Hans, tahimik na nakatitig sa baso ng alak na hawak nito. Isang bagay na hindi pangkaraniwan para kay Aya. Hoy, Montemayor! Tinapik ni Aya ang braso nito. Ba't ang lalim na iniisip mo? Tumingin si Hans sa kanya at sandaling natahimik. Maya-maya isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago bumaling sa bartender. 2 shot pa. Utos nito. Kaya mo pa ba? Tanong ni Aya na akunot ang noo. Trust me, Aya, kailangan ko to. Nang dumating ang inumin, agad itong tinungga ni Hans na parang tubig lang. Pagkatapos tumingin to ng seryoso kay Aya. Isang bagay na bihira nitong ipakita. Aya,
Nagsimula si Hans, pero agad ditong tinigil ang sarili, halatang nag-aalangan. Napansin ni Aya ang pagbabago sa kilos nito. Hindi niya mapigil ang kabahan. Ano yon? Napabuntong hininga si Hans, saka tumingin sa kanya ng diretsyo. May gusto akong sabihin sa'yo, at alam ko hindi ito madaling tanggapin. Napakurap si Aya. Hans, don't scare me, ano ba kasi yun? Pinaglaruan ni Hans ang baso bago muling nagsalita. Aya, I'm a bisexual. Napatingin lang si Aya kay Hans. Hinihintay na baka may kasunod pang sasabihin to. Pero wala na. Hanggang sa natawa siya. Ha! Nice one, Hans ha. Akala mo, mabobola mo ako? Alam mo kung ba't di ko paniniwalaan yan. Kasi ang dami mong ex. Umiling si Hans. Lahat ng yun, panakiputas lang. Hindi ko talaga sila gusto. Unti-unting nawala ang tawa ni Aya. Wait, totoo to? Tumango si Hans. Aya, hindi ko to sinasabi para lang paglaruan ka. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Pero hindi ko magawa dahil sa pamilya ko. They won't accept this. Alam mo, Montemayor kami. Traditional, conservative at ngayon, gusto nila mag-settle down na ako. Napanganga si Aya. So anong gagawin mo? Dahan-dahang tinignan siya ni Hans at sa unang pagkakataon nakita niya ang takot sa mga mata nito. I need a girlfriend. Natahimik si Aya. Ngayon niya lang nagawang iproseso ang lahat. You need a what now? Mapait na natawa si Hans. Yeah, I need to put on a show, Aya, para sa pamilya ko. Para hindi nila ako ipilit sa kung sinong babaeng ipapakasal nila sa akin. And you're the only one I trust. Wow, wait. Are you asking me to? Fake it. Fake it? Be my fake girlfriend. Pinag-isipan ni Aya ang lahat. Alam niyang hindi basta-basta ang hinihingi ni Hans. Pero kilala niya ito. Kahit pabaya minsan, hindi ito basta hihingi ng tulong kung hindi naman talaga kailangan. At higit sa lahat magkaibigan sila. Napahinga siya ng malalim bago tinitigan si Hans. Kapag nalaman to ng pamilya mo, good luck na lang sa buhay mo. Sige na, I really need your help. Ikaw lang yung mapagkakatiwalaan ko sa ngayon eh. You're my best friend. And I am sure they'll never question it. Kasi nga kilala ka na nila, so please. Natatakot ako sa ginagawa mong to eh. Paano kung umamin ka na lang? I'm not ready. Kundi lang talaga kita kaibigan, baka nasapak na kita. O sige na nga, plus points naman dahil crush kita. Naku Hansa, kapag nabuking tayo, ewan ko na lang sa buhay natin. Madaling araw na nang lumabas sina Aya at Hans mula sa bar. Ang paligid sobrang tahimik na. Tanging tunog ng ilang sasakyan at malayong tawanan ng mga natitirang lasing ang maririnig. Si Hans sobrang lasing na. Halos hindi na makalakad ng maayos. Aya, bakit ang dami mo mukha? 4 ba kayo? Aniya, habang napapakapit sa kaibigan. Napabuntong hininga si Aya habang inaalalayan to. Hindi ako 4, Hans. Isa lang ako. Ikaw kasi, di mo tinantanan yung alak. Ngayon, sino mag-aalaga sa'yo? Malamang ako. Ako, di ba? Tumawa si Hans pero halatang wala na itong kontrol sa katawan. Alam mo, Aya, mabait ka talaga eh. Tama na ang bola mo, Montemayor. Sige na, sumakay ka na sa kotse mo. Tatawagan ko driver mo. Habang hinihintay nila ang driver ni Hans, lalo pang dumoble ang kalasingan ng dalawa. Aya, ayoko po umuwi. Gusto ko po uminom. Hell no! May hangover ka na bukas. Di ko na problema yun ah. Sagot ni Aya. Pilit tong itinayo na maayos. Maya-maya dumating na ang driver ni Hans. Pagsakay nila sa loob ng mamahaling sasakyan, halos nakahiga si Hans sa kandungan ni Aya. Hoy Hans, wag mo nga akong gawing unan. Pero hindi ito sumagot. Malamang tulog na. Napailing si Aya. Ay nako Hans, kung alam mo lang. Habang binabaybay ng kotse ang madilim na lansangan, pinili niyang matulog na lang din. Sumasakit na rin kasi ang ulo niya. Maya-maya pa, biglang may kumalabog sa loob ng kotse. Si Hans, nahulog pala. Kalalaking tao. Ang gulo-gulo. Ingos niya at tinulungan nito makaupo na maayos. Okay ka lang ba, Mr. CEO?
Biro ni Aya habang tinutulungan si Hans na bumaba ng kotse. Di ko alam kung ba't ako nahihilo. Tumawa si Hans. Bahagyang sumandal sa balikat ni Aya. Buti at nagising din. Bakit umiikot ang mundo ko? Umiikot ba yung mundo ko? Ako lang yung umiikot. Bigat mo, Hans. Ano bang kinahain mo? Ako ba ito mabigat o ikaw lang ang mahina? Sagot ni Hans na namumungay ang mga mata. Diyos ko, sa lagay na to, ang yapang mo pa rin. Singhal ni Aya. Gusto niyang kainisan to pero hindi niya magawa. Hans, tumayo ka nga na maayos. Reklamo niya, habang pilit siyang inaakay. Ikaw ang hindi tumayo na maayos. Sagot ni Hans, lasing na lasing, at pasuray-suray pa rin. Napailing si Aya, ng sense kausap. Pagpasok sa silid, agad bumagsak si Hans sa kama. Napangiti si Aya habang pinagmamastan to. Kahit lasing, hindi may pagkakailang gwapo pa rin to. Perpektong facial features, matangos na ilong, at mapapungay na mata. Hindi niya alam kung dahil ba sa tama ng alak o dahil sa matagal ng lihim na nararamdaman pero may kung anong init na gumapang sa kanyang katawan. Hey, Aya. Tinawag siya ni Hans, bahagyang nakangiti. Thank you Wala kang katulad. Bulong nito sa kanya. Napangiti si Aya. Siyempre, best friend mo ko eh. Tila saglit na lumamlam ang mata ni Hans. Ang ganda mo pa rin kahit lasing. Inirapan niya ito. Ikaw burara ka kapag lasing. Pagkalapit niya, hinila siya ni Hans pabagsak sa kama. Napasinghap siya nang maramdaman ang bigat ng katawan nito sa kanya. Hans, ano ang ginagawa mo? Tinapik-tapik niya ang balikat nito. Shh, just stay. Nagkatitigan sila mata sa mata. Wala ni isa sa kanila ang umiwas. Naramdaman ni Aya ang init ng hininga ni Hans nang unti-unting bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. Alam mo bang, matagal na kitang gusto? Natigilan si Aya. Ano? Hindi na siya nakasagot ng dahan-dahang lumapit ang labi ni Hans sa kanya. Mula sa banayad naging maalab ang halik nito. Tila nilalamon sila ng apoy na hindi nila kayang pigilan. Napaungol ang lalaki habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi alam ni Aya kung dahil lang ba sa alak, pero hindi niya ito nagawang itulak. Sa halip, tumugon siya sa halik nito. Isang halik na puno ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Wala nang salitang lumabas sa kanilang bibig. Sa gabing yun, tinangay sila ng emosyon. Walang pakialam sa consequences. Walang iniisip kundi ang init ng isa't isa. May liwanag na tumatagos mula sa bintana. Mahapdi sa mata. Masakit ang ulo nila at higit sa lahat, may kakaibang lamig sa balat ni Aya. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at napagtanto niyang wala siyang suot. Wait, anong? Napalingon siya sa tabi niya. At halos mapatalo na makita si Hans na walang saplot din. Napapitlag ito, nagising sa sigaw ni Aya. Ano ba ang ingay na yan sa ulo? Napatigil siya nang makita ang estado nilang dalawa. Oh my God! Sabay nilang sigaw. What happened? Ba't ganito? Nalilitong tanong ni Hans. Nakatanga naman si Aya na nakatingin kay Hans. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon nito. Ikaw pa talaga may gana magulat, no? Hoy, baka nakakalimutan mong babae ako. Mas mahina ako sa'yo. Depensa niya. This can't be happening. Ang virginity ko. Umupo ito sa kama at nagtapis na makapal na kumot. Automatic kong tumaas ang kilay ni Aya. Talaga, Hans? Bakit? Babae lang ba nawawala ng virginity? This is outrageous. Pero bago pa sila makatakbo palabas ng kama, biglang bumukas ang pinto. Kuya, oh my God! Sigaw ng kapatid ni Hans. Bago pa man makalabas ng silid, hinatak ito ni Hans papasok at sinarado ang pinto. Shut up! Wala ka nakita. Matigas itong saad habang tinatakpan ng bibig ng kapatid. Pero bigla nitong kinagat ang kamay ni Hans at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Tasha! Inis na sigaw ni Hans habang si Aya naman nakatulala. Aya, magbihis ka na at mag-fly away.
Baka mahuli pa tayo ni Erpat, bilis! Pag-aapura sa kanya ni Hans. Napatango naman siya at wala sa isip na pinagdadampot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Kasunod nito pumasok ang buong pamilya Montemayor. Ang mga magulang ni Hans, ang tiyahin, ang yaya, pati ang 2 aso. Ano to? Saad ng ina ni Hans. Hawak ang dibdib sa gulat. Aya! Mom, Dad, this is not what it looks like. Sagot ni Hans agad. Talaga lang, iho? Ha? Ang ama niya namumula sa galit. Kailan pa kayo naging ganito? Si Aya naman halos mamatay sa kahihiyan. Naghanap ng kahit anong dahilan para ipaliwanag ang nangyari. Promise po, wala nangyari. May nangyari. Sigaw ng tiyahin ni Hans. Kita ko sa aura nila. Nag-isang dibdib ang mga kaluluwa nila. Tita, please. Seriously? Sabat naman ni Hans. Anong tawag dyan? Ay nako, ito na ang kasagutan sa lahat ng problema natin. Hala, isunod na ang kasal. Pumalakpak pa ito na tila nasisihan sa nangyayari. Ang buong mansyon ng Montemayor. Nasa haguluhan kinaumagahan. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kina Aya at Hans sa iisang kama, parehong walang saplot, kumalat sa buong pamilya. Anong gagawin natin? Hysterical na tanong ng ina ni Hans. Ano sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang hindi pwedeng masira ang pangalan natin? Putol ng ama ni Hans. Magpakasal kayo agad. Agad-agad. Hindi pa lubos makapaniwala si Aya sa bilis ng mga pangyayari. Sandali lang po, Sir Joseph. Pwede ba natin pag-usapan? Kasi ang bilis eh. Aniya? Sa ama ng lalaki. Gumuhit sa labi niya ang pilit ng ngiti. Pag-usapan? Bakit? Nung ginawa niyo yun, nag-usap pa kayo? Hindi. Pero kasi, pareho kami lasing kagabi. And things happened so fast. Di ko nga maalala kung paano napunta si Aya sa kwarto ko. Ismid naman ni Hans na parang nandidiri sa kanya. Siyo nga, kung di mo kasi nilaklak yung ala kagabi, hindi ka sana nalasing. Pasalamat ka nga hinatid pa kita dito sa bahay mo eh. Ingos naman ni Aya. Bumaling siya kay Joseph. Sir, kausap ako sa inyo. Huwag naman sana ang kasalan agad. Baka mahimatay ako bigla eh. Please lang naman po. Pagmamakaawa niya. Kahit crush ko po yung anak niyo, hindi naman ho ako desperada na papatulan agad siya. Kahit girlfriend lang po muna. Promise hindi na po namin uulitin yung nangyari kagabi. Aniya, nagtaas pa ng kamay na para bang nanunumpa. Talagang hindi yun mauulit. Never again, Aya. Napatakip ng bibig si Hans at agad namang tumakbo papunta ng kwarto. Si Joseph at Aya naman, parehong nakatangang naiwan. What was that? Kakausapin ko na lang po. But please reconsider your decision, sir. Ayoko pa talagang matali sa edad kong to eh. Aniya at mabilis sinundan si Hans sa kwarto nito. Walang pasabi siyang pumasok at naabutan niya itong nagtititili. Hans! Agad namang lumingon si Hans sa kanya at halata ang pagkagulat sa mukha nito. Aya. Hinablot nito ang kanyang kamay at pinaupo siya sa kama. Alright, listen to me. Huwag kang mag-overreact sa sasabihin ko. Humugot to ng malalim na hininga. Bisexual ako, bading ako. Ano? Sinabi ko na sa'yo ito kagabi, sa bar. Hindi ko maalala. Seryoso ka ba dyan? Malamang Aya. Ang plano natin kagabi, magpapanggap ka lang na girlfriend ko. What happened now? Isa pa, Hans ha? Tatampalin kita ng tsinelas. Oo na. Ang hirap na nga ng sitwasyon mo, dinadami mo pa ako. Buwelta niya. Sandali siya natahimik. Unti-unti niyang pinoproseso ang narinig. Gusto niyang matawa at maiyak. God, yung long-time crush ko, bakla. Paano ka naging bakla? Kailan? Bakit? Nung high school tayo. Nung time na naging transfer si Miguel. Oh, kaya pala. Pero ba't ngayon mo lang sinabi? We're friends since forever. Bakit? Kasi natakot ako. Naisip ko na baka i-judge mo ko. Natutop ni Aya ang bibig. Hindi niya lubos sa kalain na sa loob na maraming taon,
May pinagdadaanan pala itong kaibigan niya at wala siyang kamalay-malay. At alam niya kung gaano kabigat ang problemang dinadala nito. Walang salitang niyakap niya si Hans. Okay lang yan. Kung iniisip mo hindi kita matatanggap, nagkakamali ka. You've endured so much, Hans. Kaya hayaan mong tulungan kita. Biglang bumitaw sa pagkakayakap si Hans. So pumapayag ka mag-iasawa ko? Napatampal siya sa noo. Bahala na si Batman. Wala nahuli tayo sa akto. Alam kong hindi madaling tanggihan niya ang pamilya mo. Para nakakatakot nga magpakatotoo sa tatay mo . Tingin ko kakain niya ng tao kapag galit. Natawa si Hans sa sinabi niya. Tama ka. Kaya nga, hirap na hirap ako magsabi ng totoo sa kanya . He put so much pressure in me. Ang taas ng standard niya sa akin. What would you expect? Ako lang naman anak niya na lalaki. Kaya alam kong ako lang yung maaasahan niya sa negosyo at pamilya. Paano si Miguel? Ano kapag nalaman niya na ikakasal tayo? Bumuntong hininga si Hans. Yan din naalala ko. Pero I think for now, let's keep it as a secret. Masyadong overwhelming yung nangyari sa atin. Ngumuso si Aya. Lasing pa more. Naku, buti na lang ako kasama mo kagabi. Paano pag si Miguel yun? Oo na, di si Superwoman ka na. Ikaw na ang savior ko, tagapagligtas, Darna, ganon. Sandaling natahimik si Aya. Oh, ano na namang iniisip mo? Don't tell me na alala mo yung nangyari kagabi. If I were you, kalimutan muna natin yan. Iniisip ko lang kung ano magiging setup natin kapag nakasal na tayo. Sandali nga. Kung iniisip mong maging normal tayo mag-asawa, you're wrong. Totally wrong. Pag-uusapan natin yan mamaya. Harapin muna natin yung magulang ko. Dahil baka mamuti na yung mata nila kakahintay sa atin. Hinatak siya nito palabas ng silid. Nasa study, ang ama nitong si Joseph. At nang pumasok sila naabutan nila tong tumatawa at may kausap sa telepono. Alright, kumpare. See you soon. It's settled. Nagkatinginan ang dalawa. Bago magsalita si Aya. Ano pong it's settled? The wedding. I talked to your father and he said yes. At talagang inunahan niyo pa kami sa bagay na yon? Pati si Aya? Sita ni Hans sa ama. I said what I said and it's done. Huwag na nating patagalin pa ang mga bagay-bagay. Ito naman ang gusto niyo, di ba? Wika nito at tinignan sila na makahulugan. Fine. Ingos ni Hans at hindi na palabas ng study si Aya. Saan mo ako dadalhin, Hans? Ginagawa mo akong kalad-karin . Reklamo ni Aya. Tigil ka nga. I'm saving your dignity. Our dignity. Ano naman pinagsasabi mo? Anong balak mo? Huminto sa paglalakad si Hans at hinarap si Aya. Planuhin natin na maayos. Kailangan natin ng engagement party. Seryoso ka? Naku, wag na no? Gastos lang yun. Baliw ka ba? 1 sentimo lang yun ang pera ko. Sige, sampalin mo pa ako ng kayamanan mo. Pero sige na nga, makulit ka . Matapos ang ilang araw ng kaguluhan, natagpuan na lang ni Aya ang sarili niya nakaupo sa isang bench sa maliit na garden ng Montemayor Estate. Malapit na ang kasal niya kay Hans. Isang kasalang hindi niya kailanman inakala at talong hindi niya pinangarap. Habang nakatulala siya sa kawalan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Aya. Lumingon siya. Nakatayo doon si Miguel nakapamulsa, seryoso ang muka. Hindi siya ngumingiti. Malayo sa dati nitong presensya na palaging puno ng sigla. Pwede ba kita makausap? Tanong nito. Tumango si Aya at tinuro ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Umupo si Miguel pero hindi ito agad nagsalita. May kung anong bigat sa aura nito. Tila may nilalaban ng emosyon. Aya, ba't di mo man lang sinabi sa akin? Alam na ni Aya kung anong tinutukoy nito. Pero nagkunwari siyang clueless. Anong hindi ko sinabi? Huminga ng malalim si Miguel bago siya tinitigan ng diretsyo. Na ikakasal ka na kay Hans. Di ko rin naman inasahan na mauuwi sa ganito, Miguel . Pero, totoo na to, hindi ba? Ikakasal ka sa kanya at wala akong magagawa. Hindi alam ni Aya kung paano sasagot. Aya, halata ang panginginig sa boses ng lalaki. Alam mo ba matagal na kita mahal? Natigilan si Aya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Miguel, pero hindi niya kayang tignan to ng matagal. Hindi mo ba napansin? O sadyang hindi mo lang ako tiningnan sa paraang tinitignan mo si Hans?
Nakagat ni Aya ang kanyang labi. Miguel, nalaman ko lang na may gusto ka kay Hans nung gabi na ginuman tayo. Ang sakit, Aya. Kasi habang iniisip ko may chance pa ako, ikaw naman. Hindi na nito itinuloy ang sinasabi. Lalong lumubog ang puso ni Aya. Hindi siya makapagsalita. Maya-maya tumawa ng mapait si Miguel. Pero alam ko naman ang rules, Aya. Alam ko ang bro code. Ikakasal ka na. At wala akong karapatan na ipaglaban ka. It's my fault because I never took my chance when I had one. Nagtagpo ang kanilang mga mata puno ng panghihinayang, sakit at mga salitang hindi kailanman masasabi. Kung ibang sitwasyon lang siguro tayo. Bulong ni Miguel. Napapikit si Aya, pinipigilang umiyak. Sana oo. Tumayo si Miguel. That's too good to be true, pero wala na eh. Pareho tayong takot na masira ang pagkaibigan natin. Dahil sa nararamdaman natin. Wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang kahit mahirap. Anyway, congrats sa inyo ni Hans. Saad nito bago naglakad palayo. Makalipas ang ilang araw, hindi maikakailang tensyon sa pagitan ni na Hans, Aya at Miguel. Bagaman bumalik na sa normal ang kanilang trabaho, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Miguel sa dalawa. At ngayon, heto. Sa parehong bar kung saan nagsimula ang lahat, narito sila. Pero sa pagkakataong to, wala nang selebrasyon. Ang bawat isa may sariling iniisip. Excuse me lang guys, naiihi ako eh. Alis muna ako. Basag ni Aya. Sa katahimikan at iniwan ang dalawa. Sinadya niya yon nang sa ganon makapag-usap ng masinsinan sina Hans at Miguel. Nakuha naman ni Hans ang naisipahiwatig ni Aya kaya nagsalita ito. Pwede ba tayo mag-usap, Miguel? Tumingin si Miguel sa kanya. Malamig at walang emosyon pero sa huli tumango ito at tumungga ng alak. We're here to talk. Yun naman ang usapan natin, di ba? Napabuntong hininga si Hans. Alam ko na-disappoint ka at may karapatan ka. Natawa ng mahina si Miguel. Wala akong karapatan. Di ko naman girlfriend si Aya. And yes, you're right. I'm disappointed. Sa bilis ba naman ang pangyayari? Sino hindi maguguluhan? Ang daling sabihin na okay lang. Pero kasi, alam mo naman na vocal ako sa'yo pagdating sa nararamdaman ko kay Aya, di ba? Dumiretso si Hans na upo. Kaya nga gusto ko mag-sorry sa lahat ng to. I want to take accountability. At gusto ko na rin mag-out sa'yo. I'm gay. Bahagyang kumunot ang noo ni Miguel. Ano ibig mo sabihin? Nagkatinginan sila ni Aya saglit. Bago muling humarap si Hans kay Miguel. I'm bisexual. Isang tahimik na segundo ang lumipas. Tila hindi agad na proseso ni Miguel ang narinig. Ano? Huminga ng malalim si Hans. Alam ko matagal mo iniisip na straight ako. O bading lang ako. Pero ang totoo kaya ko rin naman magmahal ng babae. At ngayon, gusto ko maging totoo sa sarili ko. Mahal ko si Aya. Namilog ang mga mata ni Miguel. Ano? Hindi sumagot si Hans. Puro ka ano? Seryoso ako eh. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin mag-out? Humagalpak ng tawa si Miguel. Hindi dahil natutuwa kundi dahil sa matinding inis. So ano to, Hans? Una hindi ka straight, tas ngayon mahal mo si Aya. Ano ba ang larong pinapasok mo? Miguel, alam mo ba kung anong pakiramdam na magmahal ng palihim? Alam mo ba kung anong pakiramdam na maghintay? Ha, Hans? Umasa at sa huli, wala kang laban kasi ikakasal siya sa best friend mo? Napailing si Miguel. Alam mo, Hans, kung umamin ka na mas maaga baka nakuha mo pa rin si Aya. Pero at least, hindi ako mukhang gago. Natahimik si Hans. Alam niyang nasaktan niya si Miguel. Kahit hindi niya ito sinasadya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dati, kayang basahin ni Miguel ang kaibigan pero ngayon pakaramdam niya, hindi niya na ito kilala. Sa huli, isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Miguel. Ano pa nga ba magagawa ko? Kayo na. Bilang kaibigan niyo, susuportahan ko kayo. Napatingin si Hans. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ni Miguel. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging katulad tayo ng dati. Tumayo ito at kinuha ang jacket. Naglakad palabas ng bar. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, suminto ito sandali at tinignan si Hans. Masaya ako para sa inyo.
Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako nasaktan. At sa huling pagkakataon, lumabas si Miguel. Bit-bit ang pusong may lamat na hinding-hindi na maaayos tulad ng dati. Eksaktong paglabas ni Miguel, lumapit si Aya kay Hans. Nangyari? Nagpakatotoo na ako. Nasaktan siya. Ayos lang yan, ganyan naman ang buhay. May mga taong hindi agad matatanggap yung katotohanan. But at least, the truth set you free. Nasa kanila na yon kung paano nila tatanggapin. Kilala naman natin yan si Miguel. Bigyan na lang muna natin siya ng space and time. Nangalumbaba si Hans sa mesa. Bala ko pa naman siyang kunin bilang best man ko. E di kausapin mo ulit. Nakaka-guilty naman kung iiwan natin yung sa ere. Sa isang mamahaling tailor shop, abala si Aya sa pagpili ng wedding gown na isusuot niya sa kanilang grand wedding reception. Bagaman kasal na sila ni Hans sa isang civil ceremony, gusto pa rin ng pamilya Montemayor ang engranding selebrasyon. Sa kabilang fitting room, si Hans naman, sinusukat ang kanyang tuxedo. Habang hinihintay nila ang pagdating ni Miguel, ang kanilang best man. Si Aya ang unang nakapansin ng pumasok si Miguel sa shop. Nakatayo ito sa may pintuan, naka-jacket at mukhang walang balak magtagal. Uy Miguel, sa wakas dumating ka rin. Masayang bati ni Aya, pero baka sa kanya mukha ang kaba. Matagal na nilang hindi ito nakakasama. At sa totoo lang, tila may pader nang nakapagitan sa kanilang tatlo. Tumango lang si Miguel at lumapit ng dahan-dahan. Napilitan lang ako. Alam mo namang, ayoko kay Tita Agnes pag nagalit. Pabirong sabi nito pero walang emosyon ang kanyang boses. Lumabas mula sa fitting room si Hans. Nakasuot ng kanyang charcoal gray tuxedo. Sakto. Paano? Mukha ba akong respetadong asawa? Nakangiting nakaharap ito kay Miguel. Tinignan lang to ni Miguel mula ulo hanggang paa, saka tumango. Oo naman. Gwapo ka as always. Nginitian siya ni Hans, pero ramdam ang awkwardness sa pagitan nila. Ikaw naman. Magsukat ka na rin ng suit mo. Ayos lang. Pinakuha ko na lang yung sukat sa assistant. Wala namang kailangan baguhin. Napatingin si Aya kay Miguel. Napansin niya kung paano ito umiiwas. Miguel, sigurado ka bang okay ka lang? Ngumiti si Miguel pero halatang pilit. Oo naman, best man niyo pa rin ako, di ba? Pero siguro naman hindi ko kailangan sumama sa bawat fitting at meeting niyo. Alam mo na, space. Nagpalitan ng tingin sina Hans at Aya. Pareho nilang alam na hindi lang simpleng space ang hinihingi ni Miguel. Basta, dagdag pa ni Miguel, pinisilang balikat ni Hans. Huwag mo lang paiyakin si Aya, Hans. Pero kahit anong mangyari, kaibigan ko pa rin siya. Nginitian siya ni Hans, pero halatang may lungkot sa mata nito. Alam ko. Well, congratulations ulit, Aya. Alam ko magiging masaya ka sa kanya. Wala itong hinintay na sagot. Tumalikod si Miguel at naglakad palabas ng shop. Iniwan sina Aya at Hans sa tahimik na nakatingin lang sa papalayong likuran ng kaibigan. Parehong batid na kahit anong gawin nila, hindi na nila may babalik ang dating samahan. Isang marangyang kasalang naganap sa isang pinakamahal na cathedral sa lungsod. Punong-puno ng engranding dekorasyon mula sa mga puting rosas hanggang sa gintong chandeliers na nagbigay ng mala-fairy tale na ambience sa lugar. Lahat ng kilalang personalidad naroon, mga business tycoons, celebrities at syempre, ang pinakamakapangyarihang pamilya ng Montemayor. Sa gitna ng altar nakatayo si Hans, naka-black tuxedo na parang isang prinsipe. Nang maglakad si Aya sa aisle, suot ang kanyang eleganteng puting gown na may mahabang belo, lahat na pangiti maliban sa isang tao. Si Miguel. Nakatayo ito sa tabi ng altar, matikas, gwapo, pero walang emosyon na muka. Wala itong ibang nagawa kundi panoorin kung paano tuluyang mawala ang babaeng mahal niya. At papunta yun sa bisik ng pinakamatalik na kaibigan niya. Nang sumapit ang oras ng vows, tumingin si Hans kay Aya at hinawakan ang kamay nito. Aya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Sabi ni Hans, kitang-kita sa mga mata nito ang emosyon. You have been my best friend, my partner, my strength. At simula ngayon, ikaw na rin ang magiging asawa ko. Ngumiti si Aya, pero sa loob-loob niya,
Alam niyang kasinungalingan lang to. Lahat ng ito, palabas lamang para sa pamilya ni Hans. Of course, Hans. Alam mo naman lagi ako nandito para sa'yo. Sa hirap at ginhawa. Tanong ni Hans, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napalunok si Aya. Iba ang tingin sa kanya ni Hans ngayon. Hindi na ito ang Hans na sanay niyang kasama bilang kaibigan. Ang Hans na gumagawa lang ng palabas. May kakaiba sa titig nito. Parang totoo. Nag-aalinlangan si Aya pero tumango siya. Oo, Hans, sa hirap at ginhawa. Hindi niya napansin ang pagliwanag na mukha ni Hans. Pero nakita ito ni Miguel at doon niya naisip. May totoo nang nararamdaman si Hans para kay Aya. Nang dumating ang parte ng halikan, marahang tinaas ni Hans ang belo ni Aya at inilapit ang mukha sa babae. Dapat simpleng halik lang. Dapat para sa palabas lang. Pero nagulat si Aya nang maramdaman niya ang init ng labi ni Hans. At parang hindi na to scripted. Parang totoo na ito. Nagpalakpakan ng mga bisita. Tumayo si Miguel. Lumabas ng simbahan. Hindi na hinintay ang reception. Sa isang private villa, napapalibutan ng asul na dagat at mapuputing gusali, nandoon sina Aya at Hans. Bagong kasal, bagong simula. Ngunit sa loob ng kanilang marangyang silid, puno ng tensyon ang pagitan nila. Pareho silang may iniisip. Pareho nilang alam na hindi ito isang totoong kasal. Pero bakit iba ang pakiramdam ngayon? Nakatayo si Aya sa balkonahe. Pinagmamasdan ng lumulubog na araw, habang hawak ang isang baso ng wine. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Pero ang mas nakakayanig sa kanya ay ang presensya ni Hans sa kanyang likuran. Hey, tawag ni Hans. Lumapit at tumabi sa kanya. May hawak din itong baso ng alak pero hindi umiinom. Sa halip, nakatutok lang ang tingin nito kay Aya. Lumingon si Aya sa kanya. At doon niya napansin ang kakaiba sa mga mata ni Hans. Hindi ito titig ng isang lalaking nagpapanggap. Titig ito ng isang lalaking may totoong nararamdaman. Napalunok siya. Ano? Tanong niya. Pilit na tinatawanan ang awkwardness nila. Ngumiti si Hans at bahagyang umiling. Nothing. Ang ganda mo lang. Napatigil si Aya. Hindi niya alam kung bakit. Pero kumabog na mabilis ang puso niya. Huwag kang magbiro. Aniya, tinangkang umiwas, pero hinawakan ni Hans ang kanyang kamay. Aya. Tumingin siya dito, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala na silang ibang tinatakasan. Walang pamilya, walang expectations, walang pangangailangan magpanggap. Sila lang dalawa. Alam ko nagsimula tayo bilang palabas, pero kaya mo bang sabihin sa akin na wala ka nararamdaman ngayon? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? I mean, kung masasabi mong wala ka nararamdaman kahit konti, titigil ako. Tahimik si Aya. Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi siya makapagsinungaling. May nararamdaman siya. At nang lumapit si Hans, unti-unting bumaba ang kamay nito sa kanyang bewang. Hinaplos ang kanyang likuran. Mainit. Nakakabaliw. Hans. Mahina niyang tawag. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, hinilas siya nito papalapit at hinalikan. Dapat umiiwas siya. Dapat niya itulak si Hans at ipaalala rito na walang saysay ang halikan nila kung wala namang ibang tao. Pero hindi niya magawa. Dahil sa bawat halik ni Hans, sa bawat haplos ng kamay nito sa kanyang balat, isang bagay lang ang malinaw kay Aya, hindi na ito pagpapanggap. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan, sa loob ng kanilang kwarto, may nangyari sa kanila hindi dahil sa alak, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa totoong damdamin. At doon, mas lalong umusbong ang pag-ibig ni Aya kay Hans. Sa loob ng bahay nila mag-asawa, isang umaga na naman na puno ng ingay at kakulitan. Aya, nasa na yung itim kong necktie? Sigaw ni Hans mula sa walk-in closet nila. Nasa kusina si Aya, abala sa paghigop ng kape, habang nagbabasa ng magazine. Di man lang niya tinignan si Hans na sumagot. Nasa drawer mo, tabi ng mga secrets mo.
Sagot niya ng pabiro. Lumabas si Hans suot ang puting polo. Pero hindi pa nakabotones ito ng mabuti. May hawak itong asul na necktie sa isang kamay at hairbrush sa kabila. Di ko makita yung itim. Reklamo nito habang abala sa pag-aayos ng buhok gamit ang brush. Well, nagkakagulo na kasi ako eh. Hindi ko makita yung tie ko. Nasaan na ba kasi? Bumuntong hininga si Aya. Lumapit at saka binuksan ng drawer. Kinuha ang hinahanap ni Hans at tinampal to sa dibdib ng asawa. Ito oh. Napakurap si Hans bago na pasimangot. Witchcraft to. Wala yan kanina. Tamad ka lang kasi Hans. Sagot ni Aya. Saka inabot ang tie at sinimulang itali ito sa kwelo ni Hans. Mabuti pa ako na lang mag-aayos. Kung hihintayin pa baka next month pa tayo matapos. Tahimik si Hans habang pinapanood si Aya na nagtatali ng kanyang necktie. Sa malapitan naisip niya kung gaano ito kaganda kahit hindi nag-aayos. Aba, wife material ka rin pala talaga. Wife mo na nga ako eh, ngayon mo lang na-realize. Napangiwi si Aya at tinapik ito sa balikat. Medyo malakas kaya napaatras si Hans. Totoo namang hindi ako sanay sa asawa ko masungit. Pasalamat ka, mahal kita. Pabirong bulong ni Aya habang hinahawakan ang baba nito para ayusin ang kwelyo. Ngumiti si Hans. Ano sabi mo? Anong sabi ko raw? Wala. Ayan, tapos na. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Kakairita kang tingnan. Grabe ka naman. Ako na nga tong gwapo. Ako pa yung nakakairita. Sabi ng self-proclaimed pogi. Irap ni Aya. O bakit? Hindi ba talaga ako gwapo sa paningin mo? Dahan-dahan na tanong ni Hans, unti-unting lumalapit sa kanyang muka. Napatingin si Aya sa asawa at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinaninindigan niya ang pagiging deadma. Sakto lang. Pwede na pang standee sa mall. Standee? Sa dinami-dami ng pwedeng ihambing, bakit standee? Kasi pogi ka nga, pero siya nga minsan. Nagpanggap na nasaktan si Hans, tinapik ang dibdib na parang sinasaksak. Aray naman mahal. Ang sakit ah. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng kahit konting appreciation? Napangiti si Aya pero agad niyang tinago yon. Sige na nga, mabait kang asawa kapag tulog ka. Grabe ka! Sigaw ni Hans. Natatawa na si Aya pero bago pa siya makapagsalita, biglang niyakap siya ni Hans mula sa likod at inikot sa ere. Hans, ano bang ginagawa mo? Yes, ayaw mo sabihin na gwapo ako, dadaling kita sa bintana at ipapakita sa mundo na may forever kang Hans. Ibaba mo nga ako, hindi ako ready magpakita ng morning face sa kapitbahay, no? Sigaw ni Aya, ngunit tawang-tawa na rin. At habang nag-aasaran sila, napansin ni Aya ang kakaibang init sa yakap ni Hans. Yung simpleng hawak nito sa kanya, ang natural na pagiging clingy nito sa kanya, kahit sila lang dalawa, at hindi ito pagpapanggap. Sa gitna ng kanilang kakulitan, sa simpleng asaran at bangayan, unti-unti siyang nahuhulog ng tuluyan sa lalaki. Pagod na nakaupo si Aya sa sofa, habang pinapanood si Hans na paikot-ikot na sa sala. Suot lang ang silk robe na kulay emerald green. May hawak itong wine glass na hindi naman iniinom. Halatang may bumabagabag sa isip nito. Ano bang problema mo? Tanong ni Aya habang kumakain ng chichirya. Walang pakialam sa itsura niyang nakabuka ka sa sofa na parang tambay. Hindi ko alam. Masaya naman tayo, di ba? Sagot ni Hans sumingin ng malalim at naupo sa tabi ni Aya. Tumingin si Aya sa kanya na may nakataas na kilay. As long as ikaw ang nagluluto, masaya ako. Napaawang ang bibig ni Hans. Excuse me, di ba ako yung asawa dito? Dapat ako yung inaalagaan. Di mo problema yon. Kasi hindi kita asawa, kasambahay kita. Naihampas ni Hans sa mukha ni Aya ang throw pillow. Grabe ka. Aray, ano bang problema mo? Seryoso ka ba? Gusto mo lang akong bugbugin gamit ang unan? Napabuntong hininga si Hans, inilapag ang wine glass sa lamesa. Saka tumingin kay Aya ng diretsyo. May kung anong lungkot sa mga mata nito. Aya, may kulang. Napakunot noo si Aya. Kulang? Kulang saan? Sa budget? Sa asin sa adobo?
Kulang sa effort ang pagmamahal ko sa'yo? Natawa si Hans pero umiling to. Hindi. Kulang sa... Pinataw nito ang kamay sa dibdib niya. Totoo. Kulang sa pagpapakatotoo. Natahimik si Aya. Hindi niya inasahan ang malalim na sinabi ni Hans, pero gets niya. Hans, are you saying di ka masaya sa akin? Hindi yon. Masaya ako sa'yo. Sobrang saya ko. Ikaw lang ang taong nakikita ang tunay kong pagkatao. Danan ng problema. Masaya ako pero hindi ako buo. Napalunok si Aya. Tumagilid siya na upo. Hinawakan ang kamay ni Hans at marahang pinisil to. Hans, alam mo namang, hindi mo kailangang itago ang totoo sa akin, di ba? Oo, pero sa kanila, sa pamilya ko. Dito natawa si Aya, pero hindi sa pang-aasar na paraan, kundi dahil sa ironic na sitwasyon. Hans, ikinasal ka na nga sa isang babae. Ano pa bang mas matinding drama ang kailangan nilang i-take? Hoy, huwag mo ipamukha sa akin yan, no? Pumayag ka rin naman, di ba? Oo nga, pero kasi Hans, di ka ba napapagod? Tumingin lang si Hans sa kanya. Naghihintay ng paliwanag. Alam mo, Hans, ikaw na yata ang pinakamalakas sa taong nakilala ko. Imagine, kaya mong panindigan ng isang kasal na alam mong hindi naman talaga dapat nangyari just to protect your family's reputation. Pero tanong ko lang, para saan pa? Ano bang gusto mong mangyari sa dulo nito? Ilang taon ka pa magpapanggap? Hanggang kailan mo itatago ang sarili mo? Hanggang sa umabot tayo ng 50? Tapos may apo na tayo kahit di naman natin alam kung paano yun nangyari? Natawa si Hans. Pero halata sa mata niya na tinatamaan siya sa sinabi ni Aya. Kasi natatakot ako, Aya. Sa anong bagay? Sa kung paano tatanggapin ang pamilya ko. Napailing si Aya. Diyos ko, Hans, kung kaya mo magpatakbo ng kumpanya at utusan ng libo-libong empleyado mo, ba't di mo kayang harapin ang pamilya mo ng totoong ikaw? Natahimik si Hans. Napabuntong hininga si Aya at tinapik ang pisngi ng asawa. Hans, di mo kailangan maging perpekto para mahalin ka nila. Napangiti si Hans pero may luha na ring namumuo sa sulok ng mata niya. Grabe ka, ang lalim nun ah. Nakakagulat. May wisdom ka rin pala minsan? Anong minsan? Araw-araw akong punong-puno ng talino, no? Oo na, ikaw na matalino. Ako rin pinakamaganda. Di nga. Hoy, Hans! Gusto mo talaga ipakita sa akin kung paano sumuntok ang isang taong gutom, ha? Hala, sige. Sige, suntukin mo ako. Para magkaroon ako ng excuse. Na mag-dermabrasion. Ang arte mo talaga, no? Naghabulan ng dalawa sa loob ng bahay. Pero sa kabila ng tawanan at asaran, may mas malalim na bagay na naitanim sa puso ni Hans. Tahimik na nakaupo si Hans sa harap ng kanyang amang si Joseph. Sa loob ng marangyang sala ng kanilang pamilya. Ang ambience ng bahay, kasing lamig ng pakiramdam ni Hans ngayon, para siyang bata na nagpapaliwanag sa pagkakasala. Katabi niya si Aya. Tahimik lang ngunit nakahawak sa kanyang kamay. Senyales na hindi siya nag-iisa. Sa laban na ito. Bakit mo kami pinatawag, Hans? Diretsahang tanong ng kanyang ama. Napalanok si Hans. Pa, gusto ko lang sabihin ng isang bagay na matagal ko nang tinatago. Kumunot ang noo ni Joseph habang ang ina naman ni Hans nag-aalalang nakikinig. Pa, bisexual ho ako. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng sala. Kita niya ang bahagyang paggalaw ng panga ng kanyang ama. Tila tinatansya ang narinig. Si Aya naman hindi bumitaw sa kanyang kamay. Mahigpit ang hawak nito. Parang nagsasabing, nandito lang siya. Bisexual? Bading? So ano to, Hans? Gusto mong sabihin na niloko mo kami? Niloko mo ang pamilya mo? Ramdam ni Hans ang kirot sa tinig ng ama. Hindi ko po kayo niloko. Pa, alam ko may mga pangarap kayo sa akin. May mga inaasahan kayong gawin ko, pa, pero hindi ko kaya itago to habang buhay. Hindi ko kaya itago kung sino talaga ako. Nagtagal ang katahimikan. Tumingin si Joseph sa malayo, pero bumaling ulit sa anak. Alam mo, Hans, hindi ako galit.
Pero hindi ko rin masasabing natutuwa ako sa narinig ko. I work hard to build a name for our family. I had high expectations for you, Hans. You were supposed to lead this family. Hindi ko inakalang ganito ang maririnig ko sa'yo. Alam ni Hans na hindi galit ang kanyang ama. Pero dinig niya sa boses nito ang pagkadismaya at yun ang mas masakit. At ikaw naman, Aya. Kasabwat ka ba rito? Yung kasal nyo. Parte ba ito ng palabas nyo? Napatingin si Aya kay Hans. Halatang nag-aalangan kung paano sasagot. Pero bago siya makapagsalita, si Hans mismo ang sumagot. Pa, wala akong plano ipasawalang bisa ang kasal namin ni Aya. Nagulat ang babae dahil doon. Ha? Anong? Maging si Joseph kumunot ang noo. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Hans. Parang nag-iipon ng lakas. Pa, gusto ko si Aya. I know. It sounds crazy. Dahil nga sa totoo lang, bading ako pa. Bisexual po ako eh. Bisexual ho. Kita niya ang gulat sa mata ng kanyang ama, maging sa mukha ni Aya. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Pero gusto ko si Aya noon pa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero hindi mahirap mahalin si Aya pa. Nanatiling tahimik si Aya, nakatitig lang kay Hans. Tahimik ding nakamasid si Joseph, ngunit halata pa rin ang tensyon sa mukha. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Joseph. I need to process this all. I need time, Hans. I understand pa. Excuse me lang po, Papa. Kakausapin ko lang sandali si Hans. Pilit siyang ngumiti. Hindi na hinintay ni Aya na makalayo pa si Hans. Agad niya itong hinablot sa kwelo ng coat at literal na kinaladkad palabas ng opisina ni Joseph. Ay, ano ba? Dahan-dahan naman. Wala akong pakialam, Hans. Anong kalokohan yung sinabi mo kay Papa, ha? Pagkalabas ng bahay, dumiretso sila sa isang hallway kung saan walang gaanong tao. Anong kalokohan? Ay, seryoso ako sa mga sinabi ko. Hans, paano mo nasabi yon? Akala ko ba para sa pamilya mo lang itong pagpapanggap natin? Ay, kailan ba kita niloko? Nung sinabi mong bading ka, tas biglang gusto mo na ako. Technically, hindi kita niloko. Bading pa rin naman ako Bisexual, ganun pa rin. Hans, seryoso to Paano ko nagkamali ka lang ng feelings? Paano ko nadala ka lang? Huminga ng malalim si Hans at lumapit sa kanya. Aya, kasal tayo. Hindi lang tayo nagkukunwari. May totoong nangyayari sa atin. I won't deny it. Hindi lang ako nadadala. Kasi iba ka, Aya. Hindi ako nahirapang mahalin ka. At kung malito, ba't parang ayoko nang itama? Sa unang pagkakataon, natameme si Aya. At doon niya lang na-realize. Baka nga hindi lang siya nahulog sa papapanggap nilang dalawa. Hindi niya alam kung bakit pero tumibok na mabilis ang puso niya. Hans, ano si Miguel? Miguel was never an option, Aya. Alam ko nasaktan natin siya. Ang importante ay kung ano tayo, kung ano meron tayo. Nanatiling nakatitig si Aya kay Hans. Pilit iniintindi ang mga sinasabi nito hanggang sa marahan tong tumango. Kailangan natin siyang kausapin. Nakita ni na Aya at Hans si Miguel sa isang cafe na madalas nilang tambayan nung high school pa sila. Tahimik ito nakaupo sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng kape at tila malalim ang iniisip. Lumapit sila at na makita sila ni Miguel, isang tipid ng ngiti ang binigay nito. Aba, Mr. and Mrs. Montemayor, ano atin? Miguel, gusto ko lang namin makausap na ayos. Let me guess, gusto niyo linawin ang tungkol sa inyo? Tumango si Hans. Miguel, alam kong hindi naging madali ito para sa'yo. Pero gusto ko malaman mo na hindi namin sinadyang saktan ka. Ngumiti si Miguel pero halata ang lungkot sa mata nito. Alam ko naman yun, Hans. At di ako galit. Siguro nasaktan lang ako. Because I thought kami ni Aya yung magkakatuluyan pero nagkamali ako. Tumingin siya kay Aya. Pero hindi kita pwede ipilit sa isang bagay na hindi mo nararamdaman at di mo gusto, hindi ba? Napayoko si Aya. Miguel, hindi ko sinasadya masaktan ka. Alam ko, and I've accepted it already. Tahimik lang si Hans, tila hinahayaan silang dalawa na magkaroon ng closure. Pagkatapos na ilang saglit, ngumiti si Miguel.
You know what, kahit ano mangyari, hindi mawawala ang pinagsamahan nating tatlo. Siguro medyo awkward pa ngayon, but I'll be fine. Kahit papaano lumuwag ang pakiramdam ni Aya. Napangiti si Hans. May aaminin din ako. Crush kita since high school. Dahil sa'yo naging bading ako eh. Pero dahil kay Aya, naging matuwid na ako lalaki ngayon. Napairap si Miguel. O baka mamaya maging tomboy kanyan bigla ha. Nagtawanan silang tatlo at sa unang pagkakataon, kahit na may mga sugat na naiwan, ramdam nilang bumabalik ang dati nilang samahan. Hindi na ito kagaya ng dati pero sigurado silang may bagong simula na naghihintay sa kanila. Walang pagsidla ng tuwa ni Aya nang malamang buntis siya. Ngunit mas lalo siya na-excite sa magiging reaction ni Hans. Kaya naman hindi niya ito pinaalam agad. Gusto niya ng grand reveal. Isa sa mga inaabangan niyang reaction mula sa asawa niyang drama king. At hindi siya nabigo. Nang araw na sinabi niya ito kay Hans, nag-effort pa siyang bilhan ng baby onesie na may nakasulat na Hello Daddy Hans. At inilagay ito sa isang gift box. Excited niyang binigay yon kay Hans na abala sa panonood ng drama series. Ano to? Tanong ni Hans, hindi pa rin inaalis ang mata sa screen. Just open it. Sagot ni Aya. Pinipigilan ang kilig. Dahan-dahang binuksan ni Hans ang kahon at na makita ang maliit na damit na may sulat na Hello Daddy Hans, nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Aya, tapos bumalik ang tingin sa damit, tapos kay Aya ulit, tapos sa damit ulit. Hanggang sa dahan-dahang, hinawakan niya ang kanyang noo. Buntis ka? Basag niyang tanong. Nanginginig ang boses. Yes, Hans, magiging tatay ka na. Biglang pumuti ang mukha ni Hans na parang nawala ng dugo. Nagkagulo ang ekspresyon nito at biglang bumagsak pabalik sa sofa. Nawala ng malay. Ay, anak ng... Hans, ano ba? Kabadong tanong niya at nilapitan ng asawa. Mula nang malaman ni Hans na buntis siya, mas naging aligaga ito sa kanya. Lahat ng kinakain niya tinitignan muna ni Hans. Tila isa itong health inspector. May MSG ba to? Organic ba to? Nasa na approval na OB mo sa pagkain to? Hans, itlog lang to. Paano kung hindi free range? Gabi-gabi, nag-aalala ito na baka mauntog siya sa pader habang natutulog. Kaya pinalibutan siya ng unan, literal, na naging cushion siya buong pregnancy. At kapag naglalakad siya sa mall, parang naka-VIP escort siya dahil si Hans laging nasa gilid. Para bang may paparating na zombie apocalypse at siya lang ang kailangang protektahan. Pero ang pinakapaborito niyang parte, ang pagpaprank kay Hans. Nasa 3rd trimester na siya at isang umaga, naisip niyang gisingin si Hans. Gamit ang paborito niyang prank. Hinawakan niya ang tiyan niya at inalog-alog to. Hans? Hans mahal. Napabalikwas si Hans parang asong tinapunan ng mainit na tubig. Bakit? Ano nangyari? Parang lalabas na siya. Biglang bumalikwas si Hans mula sa kama. Hinablot ang bag. Isinuot ang sapatos ng baliktad at kumaripas ng takbo palabas ng bahay na parang may humahabol na demonyo. Hindi pa siya nakakalabas ng gate nang marinig niya ang halakak ni Aya mula sa kwarto. Sumigaw si Hans pabalik at namumula ang muka. Loko ka? Akala ko manganganak ka na talaga. Natakot tuloy ako doon. Grabe ka. May iwan talaga ako dito kapag natataranta ka eh. Ani niya? Habang pinapahid ng luhas sa gilid ng mga mata. Dahil sa labis nakakatawa. Kasalanan mo. Maisusugod ko ang sarili ko sa ospital na wala sa oras. Ang happy mo naman. Nagtatawanan pa rin sila nang dumating si Miguel dala ang grocery na pinabili nila. Napansin nito ang natatawang si Aya at ang namumulang si Hans. Ano na namang ginawa mo sa asawa mo, Aya? Tanong ni Miguel at nag-aalalang lumapit. Pinrank niya ako manganganak na siya. Reklamo ni Hans, nanginginig pa rin. Aya, tama na yung pang-aalaska mo sa asawa mo. Masyado mong pinapapanik. Ang cute niyan tignan eh. Kumindat pa si Aya. Di mo na ako mahal? Ayan oh, Hans. Ganyan talaga kapag may asawa. Wala ka nang kawala. Uy, teka sandali. Sumipas si baby. Gusto niyo makita? Muling gumalaw ang bata sa loob. Nang dahan-dahang hawakan ni Miguel ang kanyang tiyan. Nagitla si Miguel. Ano yun?
Sumipa yung baby. Napatingin si Hans sa tiyan niya, tapos kay Miguel. Aya, baka biglang lumabas yan Anong lumabas? Sipa lang to. Si Hans naman biglang lumuhod sa harap ng tiyan ni Aya. Halos mangiyak-ngiyak. Anak, huwag kang manggulat ng ganyan. Di pa ako ready. Napailing na lang si Aya. It was going to be a long ride. Hanggang sa dumating na nga ang due date niya. Sa lahat ng prank na ginawa niya kay Hans, ito lang ang hindi niya ginusto. Ang totoo, ang sakit at ang panik na bumalot sa asawa niya nang pumutok ang panubigan niya sa kanilang sala. Huwag kang sumigaw! Ako yung manganganak dito! Sagot ni Aya at nanginginig sa sakit. Anong gagawin ko? Oh my God, oh my God! Si Hans hingal na hingal sa sobrang kaba. Napahawak si Aya sa kanyang noo, kahit nalalabo na ang kanyang paningin sa sakit. Mabuti na lang biglang pumasok si Miguel mula sa kusina. Oy, anong kaguluhan to? At nagtagpo ang tingin nila, si Aya namimilipit sa sakit. Si Hans halos mawala ng ulirat sa takot. Manganganak ka na ba? Ano sa tingin mo? Nagkakalat na ako ng tubig dito? Dalhin niyo na ako sa ospital. Sigaw ni Aya na papikit sa sakit. Si Miguel ang nagmamaneho. Si Hans nasa backseat. Yakap-yakap si Aya na halos mabaliw sa pagpapadala sa ospital. Kapit lang, Aya. Hinga ka lang. Hinga! Hans, anong ginagawa mo? Nagpa-practice. Tinutulungan ka. Ano ba? Para sa'yo to. Ako yung manganganak, hindi ikaw. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Nagpapanik ako. Sa harap, tahimik lang si Miguel habang hawak ang manibela. Aya, Hans, please. Hindi to ang tamang oras para mag-away. Ito ang perfect time. Sagot ni Aya. Di ka pa nanganganak, minumura mo na ako Sigaw ni Hans. Tumahimik ka kayong dalawa, kumalma na kayo. Makakarating tayo sa ospital ng buo, okay? Bulyaw ni Miguel. Tigilan niyo na yan, hindi dapat kayo nagkakagulo Napalunok si Hans, napayuko si Aya. Bumuntong hininga si Miguel. Yan, ganyan nga, tahimik. Now, huminga ka Aya, ikaw din Hans. Habang nasa labor room si Aya, si Hans naman parang may sunog na hindi alam kung paano aapulahin. Naglalakad to ng paikot-ikot sa waiting area, hinahawakan ng ulo tapos magpapanik na parang nadudumi pero hindi makahanap ng banyo. Si Miguel chill, nakaupo lang, nakahalukip-kip, tinitignan si Hans na mukhang isang patak na lang mahihimatay na. Miguel, ano ba ginagawa natin dito? Pumasok na tayo dun. Nagtaas ng kilay si Miguel. Gusto mong pumasok? Habang nanganganak si Aya, sigurado ka? Hindi ko kaya. Exactly. Nakangising saad ni Miguel. Miguel, magiging tatay na ako. Humalakak si Miguel sa sinabi ni Hans. Ngayon mo lang na-realize. Hindi, I mean like, seryoso, may batang lalabas. May taong nabuo sa tiyan ng asawa ko. Ako yung tatay. Ako yung magpapalak. Miguel, paano to? Relax. Kayanin mo. Kayo ni Aya, magiging amazing parents kayo. Natahimik si Hans at napakurap. Talaga? Oo naman, ikaw pa ba? Lumabas ang isang nurse at tinawag sila. Mr. Hans Montemayor? Halos matisod si Hans sa pagmamadali. Si Miguel naman kalmadong sumunod. Pagkapasok nila sa room, nakita nila si Aya na mukhang pagod na pagod, pero may matipid na ngiti sa labi. At sa bisig ng babae, isang maliit at napakagandang baby. Nilapitan niya si Aya at hinawakan ng sanggol. Maliit, mainit, buhay, anak niya. Napatingin siya kay Aya pagkatapos sa sanggol at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Aya, ang ganda niya. Ngumiti si Aya. Siyempre, pero lalaki yan. Napahagikgik si Miguel sa tabi. Nagmana sa akin, anak ko to. May anak na tayo. Aya, hindi pala ako baog. Malamang, jumbo hotdog ka Bibig mo, Aya. Naririnig tayo ni baby. Ano pala ipapangalan natin sa kanya? Sandaling natahimik si Aya at nag-isip. River. Maganda, di ba? Nakangiting sagot ni Aya. Samantala, tahimik na nakamasid si Miguel at nakangiti. Hindi man ito ang tatay ng anak ni Aya, pero pakiramdam niya parte siya ng pamilya.
At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming drama, muli na namang nagtipon-tipon ng pamilya Montemayor sa kanilang malawak na mansyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa business meetings o formal events, kundi para makita ang bagong Montemayor, ang baby ni Hans at Aya. Si Hans, na may suot pang baby carrier, naglalakad pabalik-balik sa sala habang pinapatulog ang anak. Okay baby, daddy's here, matulog ka na please. Si Aya naman nakaupo sa sofa, natatawa habang umiinom ng juice. Hans, chill ka lang, hindi naman yan exam. Mas mahirap to sa lahat ng exam na pinagdaanan ko, no? Angil ni Hans sa kanya tinahagod ang likod ng anak. Tamang-tama dumating na ang kanyang ama at ang buong pamilya nila. Tahimik na pumasok si Joseph, kasama ang ilan pang kamag-anak na hindi magkamayaw at nais na makita ang sanggol. Matapos ang lahat na nangyari, ito ang unang beses na nakita ni Hans ang ama ng harapan. Disinfect muna bago lumapit sa baby. Paalala ng nanay ni Hans. Tasha, huwag mong paiyakin yung pamangkin mo kukutusan talaga kita. Sabat naman ang kanilang tiyahin. Tahimik lang na lumapit si Joseph. Tinignan nito ang maliit na bata sa bisig ni Hans. Tinignan niya ito na matagal, parang nag-iisip. Tapos inabot nito ang kamay. Nagkatingin ng sina Hans at Aya. Napangiti si Aya dahil doon. Dahan-dahang inilagay ni Hans ang kanyang anak sa bisig ng ama. Ay, may ganun? Pansin ni Tasha dahil inilayo ni Joseph ang sanggol sa kanila. Hayaan mo na, first time magkaapo eh. Gusto ko rin po ng ganyan, auntie. Saka na, kapag 30 ka na, Tasha. Mahirap ang buhay at high school ka pa lang. Mag-aral ka muna. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan ni Joseph ang kanyang apo. Tila hindi ito makapaniwala. Matagal itong walang imik, pero nang magsalita punong-puno ng pagmamahal ang boses. Kamukha mo nung sanggol ka, Hans. Talaga pa? Tanong ni Hans sa marahang paraan. Hindi niya inaasahan yon. Oo, pero mas gwapo to, mas manas sa ina. Natawa si Aya. Tama po kayo, Papa. Ako nagdali. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Joseph. Hinaplos niya ang pisngi ng apo sa marahang paraan at malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos patanggap na hindi ka ang taong inakala ko magiging tagapagmana ng pangarap ko. Pero ngayon ko lang naisip, hindi ko pala kailangang ipilit ang pangarap ko sa'yo dahil may sarili kang pangarap. Napatingin si Hans kay Aya. Ngumiti ang babae at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. At sa tingin ko, napakaganda na napili mong buhay, Hans. So, ibig sabihin pa, welcome back to the family, anak. Doon hindi napigilan ni Hans ang emosyon. Napahawak siya sa dibdib at nagpipigil ng luha. Aba, Dad, ang bilis ng character development natin Napailing si Joseph at tumawa. Ang hindi nila napansin sa likod, si Miguel ay tahimik lang na nakamasid at may maliit na ngiti sa labi. Kahit hindi siya parte ng pamilya, sa dugo, alam niyang isa siya sa mga ito. Lumipas ang ilang linggo at naging busy sina Aya at Hans sa pag-aalaga ng kanilang anak. But guess what? Kasama si Miguel sa journey. Siya, ang official na uncle ng baby na parang second tatay na rin. Tuwing umiiyak ang bata, si Hans ang una nagpapanik. Anong gagawin ko? At si Miguel, relax, dibuhatin mo. Si Aya, tatawa lang. Kalma lang, Daddy Hans. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado sa kanilang tatlo. They are what they call family. Sa simula, sila'y tatlong magkakaibigan na pinaligiran ng lihim, pagkalito at hindi inaasahang pag-ibig. Ang kanilang mundo, pinuno ng tawanan, bangayan, at mga pagsubok na halos sumubok sa katatagan ng kanilang samahan. Ngunit sa kabila ng gulo, mula sa isang sapilitang kasal, mga tinatagong damdamin at isang pamilyang may mataas na inaasahan, isang bagay ang nananatiling totoo. Ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi ito tipikal na kwento ng pag-ibig. Hindi ito isang tuwid na daan patungo sa forever. Pero sa kabila ng pagiging komplikado, natutunan nila na ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo o tradisyon. Ito ay tungkol sa mga taong pinipili mong mahalin. Kahit gaano pa sila ka-weird,
ka-panic freak o ka-dramatic. At sa araw-araw na pag-aalaga nila kay baby, sa walang katapusang asaran at sa pagsuporta sa isa't isa, isang bagay ang naging malinaw. Ang tunay na pag-ibig hindi lang tungkol sa kung sino ang kasama mo sa altar, kundi kung sino ang pipiliin mong mahalin, araw-araw, sa kabila ng lahat. The End.